Bakit ngayon mo lang sinabi? Nung isang linggo nasa Manila ako, di ba? Eh di sana hindi na muna ako nagpahatid din dito. Okay, what time? And where will be the meeting place? Oh God, you know how I miss you guys. I've been working too much. I need to relax and have some fun for sometimes. Okay, I'll try to be there on time and give you a ring. Okay? See you then. At pinatay niya na ang kanyang telepono. Si Julia ay nag-iisang anak na babae. Migrated na sila sa Amerika. At ngayon ay nagbabakasyon dito sa Pilipinas. Pumipisan siya pansamantala sa tiyo niya doon sa Batangas, na kapatid ng kanyang ina. May-ari ito ng isang asyenda at mahilig mag-breed ng mga kabayo at isang businessman. May bahay pa naman sila sa Manila na ipinagkakatiwala rin sa kapatid ng kanyang ama para sa tuwing magbabakasyon silang pamilya. Hindi na sila mag-hotel for their accommodation. Napauwi bigla si Julia rito dahil natatoxica na siya sa kanyang trabaho bilang isang IT coordinator sa isang university sa Washington, sa Amerika. Gusto nitong mag-relax, mag-unwind na ibang environment tulad dito sa Pinas. At the same time, namimiss niya ang klima rito. Maging ang mga kabarkada niyo ang nasa primary pa siya at high school pa lamang bago pa sila mag-migrate. Matalino at maibubuga naman ang kagandahan ni Julia. Madalas nga siyang kaingitan ng katrabaho niya ng mga kano at ibang lahi sa universidad kung saan siya nagtatrabaho. Dahil pinay na pinay ang kanyang kulay at natural ang kanyang buhok. Tama lang ang taas na 5'6" at may pagkabalangkinita ng katawan. Tipikal na Filipina at may angkin na talino na lagi inaasahan sa trabaho. Maraming nanliligaw at nagbabalak na manligaw kay Julia sa Washington. Pero masaya pa rin siya bilang single. Dahil para sa kanya, walang commitment at bawas din sa pressure sa kanyang pamumuhay. Ang focus niya kasi ay magtrabaho at mag-enjoy sa pagtatravel. Hi Manang Fe, nasaan po sina tito? Silangan tono ni Julia na umupo pa sa bar chair mula sa bar ng kanyang tiyuhin at kinausap ang isang katiwala na nagliligpit sa parte ng bahay na yun. Ay si sir po, lumuwas po ng Manila ma'am eh. Hindi po ba nagpaalam sa inyo kaninang umaga? Oh really? Too bad hindi ko siya naabutan. I woke up late. Maybe he saw me still sleeping at hindi na ako ginising pa. Ay, may gusto po ba kayong pabili o iutos? Pwede naman po kami. No. Actually, need to go back to Manila by tomorrow po kasi, Manang. Kailan po ba uuwi si Tito? Gusto ko sana manghiram ng sasakyan na pwedeng panghatid sa akin doon. Ay, yun lang po ba? Kay Manong Victor mo na lang po itanong kung pwede kang ihatid. Kala ko po kung ano na. Hindi po ba nakakahiya? I know you're too busy here, Manang. Ay, hindi naman ho. Bibihira lang naman na magkabisita kami din eh. Ay, okay lang po yun. Really, Manang? Okay, I'll ask Manong. What's his name again? Excited na tumayo sa kinauupuan to. At palabas na sana ang dalaga. Victor. Tanong mo nilang sa mga tao. Doon sa may kwarda ng kabayo. Baka nandun yun ngayon. Thanks, Manang Fe. At lumabas na to ng mansyon para hagilapin ang driver ng kanyang tiyuhin.
Mainit at tirik ang araw. Ngunit hindi na to alintana. Dahil para kay Julia, and since bihira niya makita ang haring araw sa ibang bansa, ini-enjoy niya ang init ng araw sa kanyang balat. Hanggang sa makarating siya sa kumpol ng mga sota na nag-aalaga ng mga kabayo. Hello there! I'm looking for Manong Victor. Is he one of you? Napadunganga ang mga sota. Sota ang tawag sa nag-aalaga ng mga pangererang kabayo. Iba pa to sa nag-train ng kabayo. Sa ganda ba naman ni Julia? Namangha sila na kausapin sila ng bisita ng asyenda. Bibihira kasi sa mga kamag-anak na may-ari ng asyenda na sila'y kausapin. Ay nandun po sa loob ng Pajero. Sa may manggahan po. Sagot ng isang lalaki na animoy nakakatandang sota sa grupo. Okay, thanks. Kinindatan niya ang sotang nagbigay ng direksyon sa kanya na ikinakinig naman ng mga tauhan. Ma'am, gusto niyo ba ako na lang ang tumawag kay Mang Victor? Tanong naman ng isang sota. It's okay. Ako na lang po. Para malibot ko naman ang asyenda. Ngumiti ito. At pinagpatuloy na ang paglalakad patungo sa manggahan. Nakita naman agad ni Julia ang sasakyan na tinutukoy ng isang sota. Ang ipinagtataka lang niya, bakit sa loob ng sasakyan tumatambay ang driver ng kanyang tiyuhin sa patay na oras ng trabaho. Kung pwede naman at marami naman itong pagtatambayan ng preskong parte ng asyenda. Mula sa likod ng sasakyan, unti-unting namuo ang isang kapilyahan ni Julia na gusto niyang gulatin ng driver o hulihin kung ano man ang ginagawa nito at takutin na isusumbong sa kanyang tiyuhin. Pero biglang nagbago ang plano ni Julia nang marinig niya na may kausap pala to sa kabilang linya ng telepono. Oo, Nay. Miss na kita. Miss ko na yung ano mo, Nay. Napakunot noo si Julia sa narinig. Hindi niya mawari kung ito ba'y umiiyak o dumadaing. Kaya naman pinagpatuloy niya ang pakikinig sa driver ng kanyang tiyuhin. Oo, Nay. Ang sarap talaga. Akin lang yung ano mo, ha? Napangisi ang pilyang si Julia sa narinig at nagtago na nga sa likod ng sasakyan. Sinisipat niya mula sa likuran ng sasakyan kung may hawak pa talaga tong cellphone at kung may kausap pa talaga to. O baka naman may kasama sa loob ng sasakyan. Habang kausap ng driver ang nasa ibang linya, marahan itong nilalaro ang kanyang nasa ibaba. Hindi naman katangkaran si Manong Victor, pero may ibubuga naman ang kanyang kargada. May asawa si Manong Victor, at ang asawa naman nito ay stay-in bilang kasambay sa kamag-anak ng tatay ni Julia doon sa Maynila. Bihira lang ito makauwi ng Batangas. Maliban na lang pag nagbabakasyon ng mga anak nito na doon mismo sa asyenda. Nagkakaroon lang din sila ng oras pag bakasyon o pag kinakailangan lumuwas ni Manong Victor sa Maynila pag may inuutos ang kanyang amo. Hindi mo masasabi na may datingan si Mang Victor. Tipikal ang kanyang itsura bilang tao sa asyenda. Pero masasabi mo na may katawan dahil banat sa trabaho.
Bago kasi naging isa sa pinagkakatiwalaan siya sa mga sasakyan, naging sota din muna ito na nagsisimula palang mag-alaga at mag-breed ng kabayo sa pamilya nila Julia. Hanggang sa nagkapamilya na to at naging loyal na tauhan ng kanyang tiyuhin at sa asyenda. Kitang-kita ni Julia ang kababalaghan na ginagawa ni Mang Victor. Hanggang sa maabot nito ang suktulan. Nangingisi pa rin si Julia. Hanggang sa matapos ang lalaking ito makipag-usap sa kabilang linya. Pero sa kabilang banda, may anong kiliti siyang nararamdaman nang makita niyang ginagawa ng driver na to. At tumindig ang kanyang mga balahibo sa narinig niya mula sa pakikiusap nito sa kabilang linya. Nang bumaba na mula sa sasakyan ng driver, dali-daling gumilid si Julia para tumungo sa unahang parte ng sasakyan. Lilisanin na sana ni Mang Victor ang lugar kung saan nakaparada ang Pajero nang bigla siya magulat sa isang boses. Mang Victor? Ay, Ma'am Julia, dariyan niyo pala kayo. Kanina pa ho ba kayo dyan? Sunod-sunod na tanong ng driver na may halong pagkabigla. Kampante naman siya na hindi siya nakita o narinig na may kausap sa kabilang linya. Pero lingid sa kaalaman niya, narinig at nakita lahat yun ni Julia. Sabi ko kasi ng mga sota, dito ka raw ho kayo makikita. Sa Pajero na nakaparada dito sa Panggahan. So I guess, you are Mang Victor. May halong kapilihan ang ngiti ni Julia. Ako nga po. May paglilingkod ho ba ako? Hihingi lang naman po ako ng favor. If you could drive me back to Manila tomorrow. Anong oras ho bang lakad natin kung sakali ho? Around 3 o'clock in the afternoon. Para iwas na rin po sa traffic. Ayoko po kasi malate. Sige po. Aagahan ko na lang po pumunta sa bilihan ng feeds ng kabayo bukas. May lakad ho ba kayo? Maybe you can send me to the terminal ng bus going to Manila. Ay, yan ho ang hindi ko gagawin. Baka ho kasi masisantiyaw ako ni Bossing. Hayaan niyo ho. Maaga na lang ho ako pupunta sa bilihan ng feeds. At sila na lang po ang ipapadeliver ko rito. Really? Oh, that's great. Thank you. Thank you so much, Manong. Sa sobrang excited ng dalaga, napahawak pa to sa kamay ng driver. Nawala sa isip nito na ang kamay ng ginamit ng driver ay ang ginamit niya sa pagpapaligaya sa sarili. At nang mahimasmasan, ngumiti lang to at dahan-dahang inalis ang pagkakahawak sa makalyong kamay ng driver. I'll go ahead na po. Salamat po ulit. Unang umalis ang dalagang balikbayan sa Manggahan. At nang makalayo na to, napangisi siya. Dahan-dahan niyang iniangat ang kanyang kamay at inamoy ito. Nagbabakasakali na kumapit din sa kamay niya ang amoy ng pagkalalaki ng driver. At nang maamoy nga, pangisi-ngisi itong bumalik sa asyenda. Samantala, si Mang Victor naman ay naiwang nakatayo at napangiti dahil sa hindi sinasadyang mahigpit na mahawakan ng malambot na kamay ng magandang dilag na balikbayan.